Binabantayang invest sa C91W na natiling maliit ang potensyal nito na lumapit sa bansa. At mananatiling walang nakikitaan pa ng paglakas sa loob ng 48 oras. Tropical wave na makikita sa silangan ng bansa. Inaasahang magpapaulan yan sa loob ng 24 o 30 oras sa silangang bahagi ng bansa. Uulanin din ba ang Metro Manila? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, April 29, 2026. Ang oras sa ating prospect may maga ay alas 10:14 na ng umaga. Gaya pa rin kahapon, inaasahan na hot humid pa rin ang aasahan dito sa Metro Manila, kaya lang magiging partially cloudy po tayo at patuloy pa rin ang magiging mainit ang ating panahon despite na magkakaroon tayo ng mga partially cloudy sa maghapon po dahil medyo tumataas po yung water vapor natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Especially dito sa silangan ng bansa, lalo na't mayroong papalapit na isang makapal na tropical wave dito sa may bandang Palaw na. At kumikilos na ito pakanluran, which is diniscuss na natin yan kahapon. Pero inaasahan pa rin natin na papalo sa hanggang 36 degrees Celsius ang forecast, base na rin sa ating forecast and storm prediction. Hanggang weekend po yan mananatiling mataas pa rin ang ating outside air temperature. So yung magkakaroon lang tayo siguro ng mga isolated rain showers, maaaring hindi dito sa Metro Manila, swertihan na lamang kung pumasok po yung forecast. So good thing na rin po. Pero expected pa rin ang grabing alinsangan at init na mararamdaman natin, lalo na't mataas ang ating outside humidity, posibleng mas matindi pa ang ating heat index na mararamdaman ngayong araw hanggang sa mga susunod po na araw. So hindi pa rin good news kung medyo makulimlim tayo ngayong umaga. So swertihan na lang talaga kung magkaroon tayo ng mga afternoon rain showers. Mula dito sa ating dashboard, wala tayong nakikitaan na aktibong water vapor sa Luzon. At so far, kalmado ang lightning strikes. Walang aktibong lightning strikes. Typically, bandang Taiwan lamang ito. Sa current conditions, overcast, gloomy pa rin tayo. Haze at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected at tuloy-tuloy pa rin po yan. Sa lowest temperature na naitala na kay weather station, kaninang madaling araw at 5:55 AM, nakapagtala kami ng almost stationary lang na lowest of 27.8 degrees Celsius. Pero kahapon ay pinakamataas ang aming naging outside air temperature ngayong month. Umabot sa sarado na 37 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:03 PM. So kahapon ang may pinakamataas kaming recorded. Well, obviously ang aming heat index sa Caloocan ay nanatiling nasa 51.4 degrees Celsius. Ang grabing init sa amin, grabing heat index sa amin sa Caloocan. At dahil po dyan, nagtaasan din ang mga heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasama na kay Pag-asa kahapon. As of 8:51 AM ngayon sa amin sa Caloocan, yung instrumentation reading mismo ng aking aparato, nasa 43.7 degrees Celsius na ang aming heat index. Sa forecast, 41 degrees lang daw ang ine-expect ni ECMWF. Pero sa maghapon, papalo daw sa 46 degrees Celsius ang magiging init factor namin mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So sa mga kababayan natin o yung mga kababayan natin dito sa Kangkalo, yung mga Kangkalo natin sa Caloocan, huwag masyadong magbilad dahil matindi po magiging heat index natin mamaya, lalo na mamayang hapon. Starting 1 to 2 o'clock PM, papalo yan hanggang 46 degrees Celsius, halos 50 degrees Celsius yan. Kung i-reading natin sa instrumentation, halos 50 degrees na naman yan. Yung average lumalabas 46 degrees Celsius po ang magiging heat index natin. So delikado po yan lalo na sa mga madaling magka-heat stroke at marami na po tayong nadadaanan sa monumento na may mga hinihimatay po at na isusugod tuloy sa ospital dahil sa sunod-sunod na nagkakaroon ng mga heat stroke dito sa amin sa Caloocan. So mula sa pinaka-init factor kahapon na nirelease ni Pag-asa ay nangunguna sa may pinakamatataas na heat index mula kahapon
Yan, so ang makikita natin dito, mayroong 45 degrees Celsius na pinakamataas ang Camarines Sur. Yan, sa may bandang Pili, Camarines Sur. At mga pangalawa lang ang ibang area ng bandang Dumangas, Iloilo, nasa 43 degrees Celsius. Sanglay Point, Cavite, yan, medyo nasa 43 degrees Celsius. And the rest, 42 degrees Celsius na po, starting sa bandang Itbay at Batanes, Tuguegarao, at San Jose Occidental, Mindoro at iba pa. Yan. So, yun yung average nila o computed heat index ni Pag-asa. So, grabe talaga kataas. At mula naman sa ating magiging forecast nationwide, well, as usual, ay mataas na rin sa may bandang Tuguegarao niyan. Sa ngayon ay 39 degrees Celsius daw ang forecast, pero aabot daw ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So, mainit na rin o mataas na rin ang heat index sa Tuguegarao. Sa Santiago, Isabela naman, kung titingnan natin, 38 degrees Celsius ngayong umaga ang heat index, pero papalo daw ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, grabe na rin ang init sa inyo sa Santiago, Isabela. Iwasan din natin masyadong magbibilad. Sa Pangasinan, sa Dagupan, 41 degrees Celsius po, extreme caution na kayo dyan, pero aabot pa daw ito ng hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, napaka-danger pa rin ng inyong heat index forecast. No wonder kung bakit ganun na lamang kataas ang ating drought dyan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Sa Central Luzon naman sa Tarlac, ang inyong magiging heat index forecast ay nasa extreme caution ngayon, pero aabot na ito hanggang 45 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, lumalabas kayo pa rin ang mga pinakamainit sa Tarlac, sa Central Luzon, ang may pinakamataas na heat index. Yan. Sa bandang Batangas naman, inaasahan natin na heat index ngayong araw, 41 degrees Celsius, pero aabot na ito ng 44 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghaling tapat po. So, danger din kayo dyan, iwasan din masyadong magbibilad. Sa Occidental Mindoro naman, sa San Jose, nasa 38 degrees Celsius po at hanggang 39 degrees Celsius lang daw ang pinakamataas sa inyo sa Occidental Mindoro. Sa Puerto Princesa, Palawan, 39 degrees Celsius at papalo ito hanggang 40 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock. Tuloy-tuloy na yan hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa Cebu naman, ang magiging pinakamataas na heat index sa inyo, so far ngayong 10 o'clock, 39 degrees Celsius, pero aabot pa ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, mainit din sa inyo sa Visayas. At sa Mandang Mindanao naman, starting Davao City, ay mainit-init din, 39 degrees Celsius at aabot sa 40 degrees Celsius to 41 degrees Celsius mamayang alas 1 ng hapon ang Davao City. So, mainit at maalinsangan din sa inyo dyan sa Mindanao. Despite na mas madalas ay kayo ay nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan kabilang na ang most of west sections ng Mindanao. So, mainit pa rin. Ibig sabihin halos buong bansa ngayon ay grabe ang ating init, dala po ng ating matinding alinsangan at air temperature na sobra-sobra na talagang init. Pero kung tatabi naman natin sa PX Extreme in past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao sa may grabe ang init sa kanila, halos mas mataas sa amin sa Caloocan. 37.7 degrees Celsius, halos 38 degrees Celsius po. Ang grabe init sa Tuguegarao po ha. Halos mga pangalawa lamang kami sa Caloocan na 37 degrees Celsius ang pinakamainit sa amin. Yan. At sa lowest temperature sa Baguio, almost stationary lamang sa kanila na 17.4 degrees Celsius na highest temperature sa Baguio City, which may tuturing na pinakamababang temperatura sa bansa. At sa Inulan naman, ang Puerto Princesa, nakaranas sila ng malakas na ulan, umabot ng 41 mm na total rainfall. So good thing yan, naibsan yung sobrang init sa kanila kahapon. At sa pagdating sa average wind speed, ang Rojas City, umabot ng 20.3 km per hour, ang Bugso, maximum sustained average wind speed, sa amin sa Caloocan na 11 km per hour lamang. In 1 hour average lamang yan. So, mahina. At sa ating outside humidity, mataas po tayo. Mataas ang concentration. At dahil mataas po yan, asahan na malagkit-lagkit na alinsangan na naman ang aasahan natin sa Metro Manila. Ha? Kaya kung magsasampay kayo ngayong tanghali, medyo pahirapan magpatuyo yan. Antayin na lamang ninyo siguro bumaba ng konti yung outside humidity para matuyo ng mabilis. 82%, so 81% na ito, bumaba ng konti. At 8% ang binaba nito since last hour.
Mataas ang atmospheric pressure natin, 1,010 hectopascals, and steady ito since last hour. Sea level natin, high tide, low tide status, nakaka-high tide pa lamang po natin, so pa-under low tide pa lamang po ito. Mga mamayang hapon pa po ito ng 3:09 PM maglo-low tide. At mukhang hindi pa rin magandang ating air quality, moderate at 64 index, magmas pa rin po sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:34 AM at lulubog po itong mamayang 6:12 PM. At sa ating almost magpo-full moon na po, 93% eliminated, waning gibos na pong sikat ng buwan, pero mamaya pa po magaganap yan, 4:12 PM magmo-moonrise, at kinabukasan naman ng madaling araw at 4:13 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday, magiging partly cloudy daw tayo, pero yung chance ng pag-ulan very isolated lamang. Bukas ganun din na inasa, maliit din ang chance ng pag-ulan, pero partly cloudy ang ating buong araw daw. Yan, so magiging partly cloudy ang buong araw na natin, kabilang dito sa amin sa Caloocan. Highest and lowest temperature expected maglalaro pa rin, 36 degrees Celsius highest, and lowest temperature expected ay nasa 25 to 28 degrees Celsius. So diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makita po natin, nagkakaroon na tayo ng most of partly cloudy ang buong hilagang bahagi ng Luzon, kabilang na ang bandang Cagayan Valley, inang parte pa rin ng Central Luzon, nagiging partly cloudy na rin tayo, at ilang bahagi na Ilocos sa Sur region. Pero expected pa rin na magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms kabilang nasa silangang bahagi ng Extreme Northern Luzon, pagitan ng Santa Ana at bandang Tugigaraw yan. Although dito medyo clear skies tayo ng bahagya ngayon sa may bandang Isabela or bandang Tugigaraw po or bandang Cagayan Valley. Magiging partly cloudy ang most of Ilocos Sur, Central Luzon, lalo na sa bandang Zambales. So asahan na may mga isolated rain showers and localized thunderstorms yan maghapon. Nakikita natin sa may bandang Quezon Province po na mayroong mga makakapal na kaulapan dyan. At may expectancy of light rain showers dyan sa bahagi pa rin ng Aurora, pagitan po ng Gabaldon o Dingalan. At mula sa bahagi po ng Bulacan, pababa kasama ng Metro Manila at Calabarzon area, magiging partly cloudy din tayo at all times, pero hot humid pa rin ang ating magiging panahon sa maghapon. The rest din ng South Luzon, kabilang ng Bicol region, partly cloudy tayo, so patuloy pa rin tayo na maaraw at maalinsangan ng panahon dahil malakas po yung ating easterly trade wind. Yan. At sa Palawan naman, nakakaranas sila ng kalat-kalat na pag-ulan mula dyan sa may bandang Coron, Palawan, El Nido, kasama na ang Puerto Princesa. Dala na lamang ng payong just in case nasa labas tayo, pero good thing yan para maibsan ang grabing init ng panahon natin. Sa buong Kabisayaan naman ay ang eastern section ng Samar Region at Leyte, medyo partly cloudy tayo at all times. Expected din na isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na yung afternoon rain showers natin. Diyan po sa bandang Borongan, Eastern Samar, sa Eastern Samar, pababa ng Gian at buong Southern Leyte area. Patawid na yan ang Pamindanao po sa Surigao. The rest ng Central Visayas at Western sections, maaraw at clear skies tayo at all times. Nagiging moderate lamang minsan. So yung chance pa rin ng localized thunderstorm sa hapon ay hindi pa rin mawawala o niruled out dahil mataas ang forecast at least 42%. Pero sa ngayon ay maaraw at katamtaman ng panahon natin, so asahan pa rin natin ng hot humid na panahon sa maghapon. Malakas po kasi ang ating easterly trade wind. Despite na mayroong tropical wave ngayon na lumalapit dyan, so gaya nating inaasahan po sa loob ng 24 oras, itong tropical wave nito, magdadala po yan ng malawakang pag-ulan sa most eastern sections ng Visayas at Mindanao. Posibleng abutan din ng ilang bahagi ng Bicol region po yan. Ayan ay ang ginuguhitan natin. Extension ng tropical wave po yan na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa bandang Eastern Visayas at Mindanao. So ready po ha, siguro mga bandang hapon po, unti-unti magiging makulimlim na kay Eastern Visayas at Mindanao, then expected ang mga biglang buhos ng ulan. Moderate to heavy rain po yan dahil titingnan natin sa heavy rain potential, mataas po ang heavy rain potential niyan. Ayan o. So expected ang heavy rain showers, maaring ulanin ang buong Eastern Mindanao, maaring ang buong sentro ng Mindanao, kasama na ang buong Davao region. Sa ngayon, clear skies pa tayo dyan. Hantayin nyo lamang siguro mga bandang hapon po yan or siguro mga bandang gabi ay asahan na mararanasan ninyo yung buhos ng ulan dala po ng tropical wave nito na manggagaling sa Palau na nakikita natin sa satellite imagery. Yan. Kasalukuyan din nagiging partly cloudy ang Zamboanga Peninsula, pero dahil dito sa trough nito ng tropical wave na papalapit dyan sa silangan ng bansa, magdadala rin na rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan.
Kung akong tatanungin, medyo good thing po yan para maibsan po ang grabing init. Ingat na lamang sa heavy rains dahil posibleng biglang magkaroon ng sudden flash floods po. So medyo ready pa rin tayo mga folks. So most of southern part ng bansa natin, medyo mas makakaranas sila ngayon ng buhos ng ulan. Except na lamang sa most of Southern Luzon, Metro Manila at bandang extreme Northern Luzon na halos clear skies tayo. Partly cloudy ang madalas, pero patuloy ang alinsangan natin dala ng matinding easterly. So ito po yung water vapor, mataas mo yung water vapor, dala dito sa tropical wave na ito na nanggagaling na ngayon sa Palau. At lumalapit na dito sa may bandang eastern sections ng Visayas at Mindanao. So be ready po sa biglaang buhos po ng ulan dyan ha. Magdadala yan ng mga hanggang heavy rain showers. Tanaw na rin sa CIMS Doppler radar ang makapal na moisture na ito na may dalang malakasang ulan din. So medyo ready tayo lalo sa bandang Caraga area at Eastern Samar region. So kamusta naman natin yung status ni Invest 91W? Although nanatiling maliit ang tsansa pa rin ito na magiging isang malakas o aktibong low pressure area sa ngayon, pero nasa 1,007 hectopascals na po ang central air pressure nito as of 8 o'clock AM. Wala pa rin pagbabago sa kanyang wind speed, so hindi muna natin mabibigay yung detalye, pero yung location niya as of 8 o'clock, nasa may bandang silangan na ito ng Davao Oriental. So ang layo nito mula Davao Oriental ay estimatedly malapit sa gitna, 3,158 km east ng Davao Oriental. Malayo pa rin, halos nasa may bandang Micronesian region pa rin ito. So kung pagbabasehan natin ang Guam, ang layo nito mula sa Guam, east-southeast, layong 1,353 o 1,347 km east-southeast yan ng Guam po. So napakalayo pa niya. At narin yan pa rin siya sa paligid ng bandang Yap or ng bandang Micronesian Indonesia. Malayo pa siya, medyo malayo pa siya sa Yap. Halos dito lang siya sa may pagitan po ng Chuuk or Palikir, sakop ng Micronesian region. So natiling low pa rin ang chance nito na magiging aktibong low pressure area, at nakikitaan nga po natin na hindi ito nakikitaan sa ngayon na magiging banta sa bansa dahil ang nagiging kilos niya ay pahilagang kanluran po. Halos patungo sa direction po ng Guam. Yan po yung lumalabas na empirical forecast niya. At kung double check natin gamit ang ating Tropical Cyclone Advisory and Forecast, wala pang itinaas ang ibang agencies gaya ng ECMWF. Pero si Japan Meteorological Agency, within 48-hour period o sa susunod na 24 oras, maaari na nila itong itaas na magkaroon na rin ng shallow low pressure area. Ayan o. Mataas nga lang atmospheric pressure. So, merong low pressure area na silang i-indicate sa loob ng 48 oras. So, sa susunod na 24 oras si Japan Meteorological Agency. Pero sa ibang agency gaya ng Joint Typhoon Weather Center, sa ngayon hindi pa sila nagtataas dahil under-invest pa lamang po yung monitoring. So, kung makikita natin sa ibang ensemble ng Tropical Cyclone Track and Ensemble sa West Pacific Basin, mula sa GFS, makikita natin ay halos pagwam lamang ang direksyon nito. Maaaring lumapit ito sa boundary ng PAR, pero sa ngayon ay hindi pa talaga nakikitaan na magiging banta ito sa bansa. At napaka-erratic pa ng forecast ensemble niya. Yan. May mga pagkakataon na nag-intensify po siya. May pagkakataon din naman na nanatili lamang ito sa shallow low pressure area. So, napaka-early pa o napaka-aga pa para bigyan natin ng conclusion na kung ito man ay lumakas at maging ganap na bagyo. Mag-update pa rin tayo until this weekend dahil starting nga po ngayong araw, 29 hanggang sa unang linggo ng May, dyan natin malalaman ang development nitong C91W kung magiging isang ganap ba talaga na bagyo ito o low pressure area man lang. So mag-update din tayo at since meron na tayong idea sa magiging forecast ng may posibleng mabubuong bagyo sa susunod na buwan, 1 hanggang 2 po yan. At mag-update na lamang po tayo, ipopost uli natin sa Facebook yan para sa mga kababayan natin na gumagamit lamang ng free data. So tingin tayo sa latest update ng ating near real-time daily vegetation and drought sa bansa. As of April 27 po yung huling data nito, natiling mataas ang forecast of drought sa buong Central Luzon at buong extreme Northern Luzon na po. Yun, kasama na ang buong Cagayan Valley. Mataas na rin yung kanyang drought index. Kasama ang buong Metro Manila at most of Calabarzon area. Damay na rin ang ilang parte ng Mindoro. Yun, nakataas na rin yung drought index. Kaya no wonder bakit napakababa lamang talaga ang potential na inuulan ang Metro Manila. Ganon din silang bahagi ng Central Luzon. Very below ang average rainfall natin. Halos tuyo-tuyo na ang lupa dyan. Ang magiging sacrifice nga lang, mas bumibilis
na nakukonsumo yung ating mga water reservoir natin. Kaya take note po sa Angat Dam ha. Critical na po yung water level ni Angat Dam. Malamang damay-damay na rin kasama na si Magat Dam. So mula sa ating monthly rainfall stock, makikita natin halos bandang Mindanao lamang ang nagkakaroon ng average rainfall. Halos napakaliit lamang sa bandang Bicol Region at silangan ng Northern Luzon. Pero sa buong kanluran, mapapansin natin kasama ang Metro Manila, halos wala tayong naging pag-ulan ngayong month na ito. Yan, wala. Maging sa bandang buong Northern Luzon sa kanluran, halos wala pong recorded na mataas na average rainfall or moderate man lang. Wala. Yan. Yung monthly drought index natin patuloy pa rin na nadadagdagan. At ilang bahagi po ng Negros Region tumataas na rin. Bandang Iloilo, tumataas na rin yung drought index sa kanila at bandang Bicol Region. So kung tuloy-tuloy yan, magkakaroon na tayo ng problema sa patubig. Be ready o medyo gawa na po ng paraan yan mga folks. Yan. At yung drought intensity ay halos hindi ramdam. Bababa masyado dito sa bahagi ng Mindanao. Okay, dahil madalas inuulan. Pero wala namang masyadong severe. So usually moderate lamang nakataas daw sa bandang Palawan at ilang bahagi po ng Davao Region. Average rainfall po, so far, walang nakataas. Average rainfall, maliliit-liit namang kabilang na ang Zamboanga Peninsula at Palawan. Kaya nga po, may record tayo na inulan sa Puerto Princesa na umabot ng 41 mm total rainfall. Samantala sa Ulat Lindol, well, nagkaroon ng pagyanig kaninang umaga, mga halos 6:58 a.m. Mga 6:58 a.m. nagkaroon ng malakas na lindol. Ayan. Meron. Kaninang 6:58 a.m. dyan sa may bandang northeast ng San Policarpio, Eastern Samar po yan, magnitude 4.8 na may epicentral depth of 18 km ang lalim. So at least intensity 2, naramdaman yan ng mga taga San Policarpio. Hopefully walang nagkaroon ng crackings sa paligid. Wala namang naging toil sa paggalaw ng dagat ng Sea of Legazpi. So walang posibleng magkaroon ng tsunami warning dahil sa pagyanig dito sa may bandang San Policarpio. Yan, magnitude 4.8 po yan. Eksakto 6:58 a.m. ayon sa data PNP box. So tama naman na lumalabas dito sa reading ng ating seismometer. After nyan, kahapon at kagabi nagkaroon din ng mga ilang minor ng mga pagyayinig malapit dito sa amin sa Caloocan. Pabali, mga magnitude 3 yan, mga magnitude 2.8, mga ganyan yung mga pagyayinig malapit sa amin sa Caloocan. At mula sa data feed ni PBox ay mula kaninang madaling araw, isa lamang yung naging magnitude 4 na dagdagan, gaya nga po dyan sa may bandang San Policarpio. Supposed to be magnitude 5 yan kasi nag-alarm yung aking nag-alarm yung aking seismometer at yung pinaka-international seismic network. Nagkaroon ng magnitude 5 daw dyan. Pero mukhang ni-recalculate ata. Ayan. Oo, mukhang ni-recalculate. Wala na siya sa magnitude 5. Wala na, hindi na itinaas. So sa Samar, ayun, magnitude 4.9. So binabaan nila, magnitude 4.9 na lamang. Kay PBox, magnitude 4.8. Yan, yun yung computation nila. Mas malalim-lalim yung epicenter depth kay International Seismic Network na may 35 km. Yan. Bandang San Policarpio din ito sa Eastern Samar. Yan. So, sa mga taga-Samar ay alisto po tayo. Medyo nagkaroon tayo ng pagyanig dyan mga folks. Although moderate na earthquake po ito. Wag po nating baliwalain dahil malakas po yung intensity niya dahil na-detect ito sa aking seismograph. At wala sa pinaka-historical earthquake natin for the month of April 2026, bilangin na natin kung umabot naman ng 1,000 ang total earthquake natin. Yan. So, since nadagdagan ng magnitude 4 na naman, ang total earthquake natin ngayon ay 963 earthquakes. 931 dito is magnitude 2.0 pataas. 29 na ngayon ang magnitude 4 at nanatiling isa ang ating magnitude 5. So, possibly dalawa sana. Dinegrade lang yung lindol sa San Policarpio, Eastern Samar, kaya balik sa magnitude 4 plus or included sa magnitude 4.0 pataas. Yan. Nasa 29 na yung ating magnitude 4. And the rest, natiling 1 pa rin yung magnitude 5, 6, and magnitude 7.0. At dahil dumadami na rin yung clustered earthquake dito sa may bandang Eastern Visayas, so medyo alisto po tayo ha. Lalo na sa may bandang San Policarpio sa paligid, around 38 clustered earthquake na po ang recorded. Sa may bandang Bogo, Cebu, 63, madami na rin. At ilang bahagi po sa may bandang Eastern Mindanao, kabilang na ang Surigao del Sur na may 69 earthquakes. Natiling 60 sa may pagitan po ng Batangas at bandang Mindoro po.
Yan. 25 sa may bandang Zambales at natiling 52 naman sa may bandang Cagayan or bandang Ilocos Norte po. Yan. So, mas aggressive pa rin dito sa may bandang Katimungan na bansa. Kaya, todo bantay tayo at alisto anytime. Malakas na po yung pressure points dito sa may bandang kaluran ng Luzon. Yung ating fault line dyan at yung Philippine East fault line ay aktibo na rin. At least may idea tayo ha, para anytime kung magkaroon ng biglang rupture na malakas na pagyanig mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, April 29, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 29, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan lang natin na patuloy tayo maging mas maalinsangan ngayong araw, lalo na't mataas ang ating outside humidity, katumbas ng mataas din na outside temperature, equals malagkit na alinsangan na naman. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.